Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2271, karera sa isang Diyos ng kamatayan. Lumitaw ang mga pakpak sa likod ni Lin Feng. Siya condense ng lakas ng 10,000 bagay ng paglikha at flash forward. Sa bawat galaw niya, parang tinawid niya ang isang buong mundo. Siya ay napakabilis. Ang malalakas na cultivator ng Snow Clan ay hindi nang ahas na habulin siya. Gayunpaman, sasamantalahin ng mga miyembro ng shrine ang anumang pagkakataon para patayin siya. Sa makatuwid, hindi tumigil si Lin Feng. Gumagamit siya ng mga deployment spell sa bawat hakbang niya, at kasabay nito ay sunod-sunod niyang ginagamit ang mga anteng-anteng. Gumalaw siya na parang rocket. Ngunit ang mga humahabol sa kanya ay napakabilis din. Ang malalakas na cultivator mula sa Empty Space Shrine ay kinokontrol din ng walang laman na enerhiya sa espasyo, at sa bawat oras na lumipat sila, maaari rin silang tumawid sa espasyo at oras. Kasabay nito, ginamit nila ang kanilang makadiyos na kamalayan upang subaybayan si Lin Feng upang hindi na siya mawala muli sa kanila. Kung nais ni Lin Feng na gumamit muli ng mga clone, hindi ito gagana. Maging ang mga pinatigil ni Qin Shan ay patuloy na sumunod kay Lin Feng ng may makadiyos na kamalayan. Alam nila na ang kakayahan ni Lin Feng sa pagbabalat kayo ay kahanga-hanga, hindi nila siya mabibigyan ng anumang pagkakataon na iwasan ang mga ito. Sa bawat pagpapakita niya sa gitna ng maraming tao, parang nawawala siya. Nakaramdam ng matinding pressure si Lin Feng. Ito ay isang bagay ng oras, kung sino ang mas mabilis. Ang Fortune Shrine o ang iba pang mga shrines. Gayunpaman, talagang natakot si Lin Feng sa pagkakataong ito dahil kanina pa, hinahabol ng mga Saint Emperor ang mga Saint Emperor ng Fortune Shrine. Ngayon ay papunta na siya sa direksyon na iyon, at kung ang mga Saint Emperor na humabol sa Fortune Shrine ni Saint Emperor ay tumalikod, siya ay makakabangga sa kanila. Umikot. Bigla, nagpa siya si Lin Feng na tumalikod at huwag sundan ang malalakas na cultivator ng Fortune Shrine. Hindi niya kayang makipagsapalaran na mabangga ang mga Saint Emperor ng iba pang mga shrine, lalo na ngayong wala si Qin Shan sa kanya upang protektahan siya ngayon. Kung nabangga niya ang mga Saint Emperor ng iba pang mga shrine, mamamatay siya kaagad. Siya ay may talino, ngunit malayo pa rin siya sa pakikipagkompetensya sa mga. Kahit na ang mga Saint Emperor na tulad ni Qin Shan na halos namatay sa nakaraan at nabuhay muli ay maaari pa ring durugan kaagad ang mga Saint Emperors, tulad ng ginawa niya saglit lang. Maaaring sirain siya kaagad ng mga Saint Emperor, kaya kung patuloy siyang gumalaw sa direksyon ng Fortune Shrine ni Saint Emperor, ngunit nabangga ang mga Saint Emperor ng iba pang shrines, mamamatay siya kaagad at ang malalakas na cultivator ng Fortune Shrine ay darating ng huli ng 1 minuto. Siyempre, nang magpas siya si Lin Feng na lumipat sa ibang direksyon, ipinaalam niya sa manghuhula. Gaya ng inaasahan ni Lin Feng, sinusubukan ng bawat shrine na gumalaw ng mas mabilis kaysa sa iba. Ginawa ng manghuhula ang maraming Saint Emperor na sundan si Lin Feng sa Snow Clan sa pagkakataong ito dahil natatakot siyang mangyari ang ganoong bagay, ngunit hindi niya talaga akalain na mangyayari ito. Talagang malas sa pagkakataong ito, dahil nakipag-ugnayan kaagad ang Snow Clan sa Fire and the Ice and Frost Shrines. Ang manghuhula ay nasa langit at lumilipad siya sa direksyon ni Lin Feng. Maraming tao ang nagtaas ng ulo sa lupa at nakakita ng puting liwanag na tumatawid sa kalangitan. Hindi nila ito makita ng malinaw, ito ay gumagalaw ng masyadong mabilis. Pupunta siya sa direksyon ng city. Nagulat ang manghuhula, agad siyang naglabas ng isang jade anteng-anteng. Bingyan, tulungan mo akong magligtas ng isang tao. Papunta siya sa posisyon mo. Ibabahagi ko sa iyo ang kanyang lokasyon. Sabi ng manghuhula. Hinahabol siya ng ilang malalakas na cultivator mula sa ibang mga shrine. Dapat bilisan mo, maraming malalakas na cultivator ang humahabol kay Lin Feng. Medyo may kalayuan sila kay Lin Feng, may mga taong kumakalat sa lahat ng direksyon upang palibutan ang lugar para hindi makalipat ng landas si Lin Feng. Kahit sino ang unang dumating, si Lin Feng ay tiyak na mapapapak. Darating silang lahat bago pa ang mga malalakas na cultivator ng Fortune Shrine. Ito ay isang karera laban sa oras. Si Lin Feng ay napakabilis, ngunit dahil nag-alinlangan siya tungkol sa kanyang pinagdaanan, ang kanyang mga kaaway ay nakahabol ng kaunti. Hindi nila talaga makita si Lin Feng, napakalayo niya, ngunit masusubaybayan nila siya salamat sa kanilang makadiyos na kamalayan. Ang isang Celestial Emperor ay nakakagulat na napakabilis. Mas delikado pa siya kaysa kay Chu Chunkyu. Dapat natin siyang patayin. Malamig na sabi ng isang Saint Emperor. Kailangan nilang patayin si Lin Feng. Ngayon, halos kumbinsido sila na si Lin Feng ay may ipinagbabawal na katawan. Siya lang ang naging ultimate target nila. Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip at kumulog. Natigilan sila, napalingon sila at nakita ang isang dambuhalang bola ng apoy. Lahat sila ay mukhang tuwang-tuwa, isang Saint Emperor ng Fire Shrine ang naabutan sa wakas. Nandoon siya, sa malayo. Sabi ng isang Saint Emperor. Matagal na nilang hinahabol si Lin Feng, sila ay pagod at kinakabahan. Ngayong dumating na ang isang Saint of the Fire Shrine, tiyak na mapapahamak si Lin Feng. Ang bolang apoy ay kumalat sa kalangitan sa napakabilis. Isang maganda at napakagandang fire trail ang lumitaw sa likod nito. Hindi. Binilisan ni Lin Feng. Naramdaman niya na ang Saint Emperor ng Fire Shrine ay nakahabol sa kanya, at mas lalo siyang na-pressure.
Kamatayan. Si Linfang ay mukhang galit na galit. Ang kanyang mga mata ay puno ng lakas ng kamatayan. Ang dami niyang pinagdaan ng hirap sa buhay, mamamatay na ba siya? Halos ilang beses na siyang halos mamatay. Napakaraming taon na niyang pinangarap, ngayon sigurado na siyang may forbidden body siya, nakabuo na siya ng sarili niyang antas ng Diyos, nakatadhana siyang maging pinuno sa Imperial Court ng Continent of the Nine Clouds maaga o huli. Paano kaya mamatay siya ngayon? Kung siya ay namatay, ano ang mangyayari sa kanyang maliit na mundo, sa kanyang mga kapamilya, sa kanyang mga kaibigan, Mengqing, Zetian? Ang lahat ay magiging malungkot. Pero palapit ng palapit ang chisekod niya. May impresyon siyang hinahabol siya ng kamatayan, at hindi pa dumarating ang malalakas na cultivator ng Fortune Shrine. Linfang, wala ka nang matakasin. Sabi ng boses sa likod niya. Nagsimulang makaramdam ng sobrang init si Linfang, na parabang malapit na siyang masunog ng buhay. Lalong nagiging desperado na siya, mamamatay na ba siya? Naroon ang Saint Emperor ng Fire Shrine. Linfang, kailangan mong kumapit sa lahat ng paraan. Sigaw ng isang boses. Kumunat ang noo ni Linfang. Sa wakas, nagkaroon na naman siya ng pag-asa. Halos naroon na ang manghuhula. Kailangan niyang kumapit ng kaunti pa. Binilisan ni Linfang, hindi niya alam na kaya niyang gumalaw ng ganoon kabilis. Gayunpaman, ito ay isang Saint Emperor na sumusunod sa kanya. Binilisan man niya, dahan-dahang hinahabol siya ng Saint Emperor. Humanda ka sa kamatayan. Sabi ng Saint Emperor. Ang boses ay parang boses ng diablo sa kanyang ulo, gusto niyang iparamdam kay Linfang na desperado at tumigil sa pagtakbo. Ngunit determinado si Linfang, hindi siya maaaring mamatay, hindi ngayon. Ang ganitong mga cultivator ay napakabilis pa rin. 3 segundo at sisirain ko siya. Naisip ng Saint Emperor ng Fire Shrine. Sapat na ang 3 segundo, hindi darating ang manghuhuli sa loob ng 3 segundo. May impresyon si Linfang na sasaluhin siya ng Diyos ng kamatayan, lumipas ang 1 segundo, nabawasan na naman ang distansya sa pagitan nila. Tumingin si Linfang sa malayo, nakita niya ang nakakasilaw na mga ilaw na nagsasalubong. Ang mga ilaw ay tila buhay. Lumipas ang 2 segundo, itinuring na ng Fire Shrine ni Saint Emperor na patay na si Linfang. Nagsimula siyang ngumiti ng malamig habang muling nag-condense ng apoy sa kanyang mga kamay. 3 segundo sa wakas ay lumipas, ang banal ng Fire Shrine ay nagsabi. Sirain. Naramdaman ni Linfang ang isang nakakatakot na fireball na pumutok sa kanya. Sa eksaktong sandaling iyon, tinawag ni Linfang ang Fortune City Illusion para harangan ang pag-atake. Sirain. Sigaw ng cultivator ng Fire Shrine. Ang ilusyon ng Fortune City ay sumabog, ang bolang apoy ay patuloy na gumagalaw patungo kay Linfang. Asar. Sigaw ni Linfang, inilabas ang 10,000 Evolution Cauldron. Nag-flash ang mga deployment lights. Ang 10,000 Evolution Cauldron ay mukhang isang pinakamataas na mahalagang kaldero, pinoprotektahan si Linfang mula sa kamatayan. Sinubukan ng apoy na tumagos sa kaldero. Papalapit na ang Saint Emperor ng Fire Shrine. Iniunat niya ang kanyang mga kamay, sinusubukang hulihin si Linfang. Naramdaman ni Linfang ang isang nakakatakot na lakas sa paligid. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nasira ito. Tapos na. Sabi ng cultivator ng Fire Shrine, isa pang bolang apoy ang lumalabas mula sa kanyang daliri at bumaril patungo kay Linfang. Nagsimulang magsunog muli si Linfang. Hindi. Galit na sigaw ni Linfang. Sinisira ng apoy ang kanyang buhay. Naglabas siya ng lakas ng buhay hanggat kaya niya. Sa sandaling iyon, nakapaligid sa kanya ang nakasisilaw na berdeng ilaw. Lumapit ang Saint Emperor ng Fire Shrine, malapit nang mahuli si Linfang, ngunit nakita niya ang dimly discernible green lights at nawala si Linfang. Kasabay nito, dumating ang manghuhula at tumingin kay Linfang, na ang mukha ay nakamamatay na mapatla. Pinandilatan niya ang malakas na cultivator ng Fire Shrine, ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2272, lahat ng shrine. Ang kanyang buhay ay nasa panganib. Sabi ng isang boses. Mukhang galit na galit ang manghuhula. Bingyan, ilayo mo siya. Iligtas mo siya, salamat sa tulong mo. Sige. Nawala ang nakasisilaw na berdeng ilaw sa kalangitan. Nawala na ng malay si Linfang. Malamig na umungol ang malakas na cultivator ng Fire Shrine. Akala ni Linfang ay makakaligtas pa siya. Sapat na ang pag-ataking iyon, malapit nang mamatay si Linfang. Mahusay na pagkasira ng buhay. Malamig na sabi ng manghuhula. Ang Saint Emperor ng Fire Shrine ay natigilan at sumigaw ng galit. Mara Deva, gusto mo ba akong patayin? Isang nakakatakot na buhay na nakakapanghinang lakas ang lumitaw at pumaligid sa kanyang katawan. Ang kanyang buhay ay pinatuyo. Ang manghuhula na mapagmataas na chi ay umaalon. Nararamdaman ng malakas na cultivator ng Fire Shrine na gusto siyang patayin ng manghuhula. Maraming taon tayong lahat ay payapa, parang nakalimutan na ninyong lahat kung saan nanggaling ang pangalan ko. Ngunit naalala mo ang aking pangalan. At least, mamamatay ka nang malaman mo kung sino ang pumatay sa iyo. Single ng manghuhula. Lumitaw ang mga liwanag mula sa kanyang mga mata at pinawi ang kalangitan. Naging kanya ang buong teritoryo. Nagdilim ang langit. Maging ang mga Saint Emperor sa di kalayuan ay nanginginig. Isang Saint Emperor mula sa Empty Space Shrine ang dumating at nakatingin sa malayo.
Gayunpaman, nang makita niyang naglalaban ang manghuhula at ang Saint Emperor ng apoy, siya ay namangha. At naalala niya ang pangalan ng manghuhula. Hindi na niya alam kung ano ang gagawin. Tulungan ang Fire Shrine ni Saint Emperor, o hindi. Kung mamatay siya, mababaliw ang Fire Shrine, naisip ng Empty Space Shrine ni Saint Emperor. Tumalikod na siya at umalis na parang wala nang kinalaman sa kanya ang mga pangyayari. Naglalaban ang manghuhula at ang Saint Emperor ng Fire Shrine, nabura na ng kanilang mga lakas ang langit at tinakpan ang lupa. Ang kapaligiran ay tinatakan sa layong libu-libong li. Hindi kapani-paniwala ang lakas ng manghuhula, kahit anong mangyari, gusto niyang patayin ang kanyang kalaban, wala na siyang pakialam sa kahihinatnan. Ang lahat ng ito ay magkakaroon ng nakakatakot na kahihinatnan sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds. Hindi bababa sa 5 shrine ang nasangkot. Ang ganitong nakakatakot na bagay ay hindi nangyari sa loob ng mahabang panahon. Ngayon, si Lin Fang ang nagsilbing kalaban para sa apoy. Nauna nang natapos si Lin Fang sa Meeting of the Continent of the Nine Clouds, naging tanyag siya sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds. Noong una siyang natapos sa Meeting of the Continent of the Nine Clouds, hindi siya pinansin ng mga tao sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds dahil napakaraming henyo sa Imperial Court of the Continent of ang siyam na ulap. Ngunit ngayon, iba ang mga bagay. Sa araw na ito, nahulog ang isang Saint Emperor ng Fire Shrine. Napakatagal na panahon mula noong namatay ang isang Saint Emperor mula sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds. Ngunit dahil kay Lin Fang, namatay ang Fire Shrine ni Saint Emperor. Pinatay siya ng manghuhula, na ang tunay na pangalan ay Mara Deva. Nakalimutan ng mga tao ang pangalang iyon sa paglipas ng panahon. Ang manghuhula ng Fortune Shrine ay nakapatay ng isang Saint Emperor ng Fire Shrine. Isang Saint Emperor ang namatay, isang kakilakilabot na bagay para sa Fire Shrine. Bukod sa pagkawala ng isang mahalagang asset, nawalan din sila ng mukha. Akala ng lahat ay magagalit ang Fire Shrine, ngunit ang totoo ay tumahimik sila, at hindi nagpatuloy sa pakikipaglaban sa Fortune Shrine. Gayunpaman, hindi alam ng mga tao sa labas ng mundo kung ano ang nangyayari sa likod ng mga eksena. Ngunit maaari nilang isipin na ang Fire Shrine ay talagang galit na galit. Siguro natakot din sila. Para sa Fire Shrine, ang paghabol kay Lin Fang ay isang bagay lamang na napagkasunduan nilang gawin dahil ang lahat ng shrine ay nagsanib kamay. Ang Fortune Shrine ay hindi nang ahas na salakayin ng lahat ng mga shrine, ngunit ang manghuhula, si Mara Deva, ay naglakas loob na patayin ang isa sa kanilang mga Saint Emperor. Hindi tanga ang malalakas na cultivator ng Fire Shrine, alam nila na kung namatay ang kanilang Saint Emperor, ito ay dahil malamang na inabandona siya ng mga Saint Emperor mula sa ibang mga shrine noong labanan. Ang mga miyembro ng Fire Shrine ay nakarinig na ng maraming tao na nagsasabi ng kanilang mga bersyon ng kung ano ang nangyari sa araw na iyon. Naisip nila kung ano ang nangyari sa huli. Namatay ang Saint Emperor na iyon dahil ang ibang mga shrine, na kanilang nakipag-alyansa, ay iniwan siya at umalis. Ang ibang mga shrine ay umaasa na ang Fire Shrine ay magsisimula ng digmaan laban sa Fortune Shrine. Ang Fire Shrine ay kumbinsido na kung sila ay nagsimula ng isang digmaan laban sa Fortune Shrine, walang tutulong sa kanila, at sa kabaligtaran, sila ay manunood at pagkatapos, kapag ang dalawang shrine ay sapat na mahina, sila ay tatapusin silang dalawa. Hindi nila nakakalimutan ang War of the Shrines noong unang panahon, kaya hindi na naglakas loob na lumaban ang mga shrine. Masyadong kalunos-lunos ang mga kahihinatnan noong sinaunang panahon. Gayunpaman, inisip ng lahat na ang manghuhula ay malupit. Naglakas loob siyang pumatay ng isang Saint Emperor. Ngunit ngayon, ang problema ay, patay na ba si Lin Fang? Narinig ng lahat na ang Saint Emperor ng Fire Shrine ay sumalakay kay Lin Fang at na isang malakas na cultivator ng Life Shrine ang nag-alis sa kanya. Sa makatuwid, walang nakakaalam kung siya ay patay na o hindi. Kumikislap ang mga berdeng ilaw sa loob ng Life Shrine. Magagandang emerald green grass field at mga puno. May isang magandang lawa doon na naglalaman ng hindi kapani-paniwalang dami ng lakas ng buhay. Si Lin Fang ay nakahiga sa tubig ng Life Lake, lumulutang sa ibabaw. Ang lakas ng buhay ay patuloy na umaagos sa kanyang katawan. Ang lakas ng buhay ay patuloy ding umuusbong mula sa mga damo at mga puno at pumapasok sa kanyang katawan. Pakapal ng pakapal ang kakanyahan ng buhay niya. May tao sa gilid ng lawa na nakatingin kay Lin Fang, nakasimangot. Ito ay ang manghuhula. Itinaas ng manghuhula ang kanyang ulo at tumingin sa isang sinaunang puno, nagtanong. Bing Yan, kumusta siya? Ang kanyang sariling lakas sa buhay ay napakalakas, kaya mas mahusay niyang makuha ang lakas ng buhay kaysa sa karamihan ng mga tao. Para siyang nasa state of suspended animation. Dapat ay nagising na siya, ngunit hindi ko alam kung bakit hindi pa. Sabi ng sinaunang puno, tatawagan ko si Shishi, darating siya at susuriin. Salamat, Bing Yan. Sabi ng manghuhula, tumanggo sa sinaunang puno. Tumingin si Bing Yan sa manghuhula at sinabing, nagbigay ka ng kahalagahan sa kanya, pinatay mo pa ang isang Saint Emperor dahil sa kanya. May forbidden body ba talaga siya? Hindi naman importante. Siya ay isang disipulo ng Fortune Shrine, paano ko hahayaan ang sino man na apihin sila ng ganoon? Mahinahong sagot ng manghuhula. Isang magandang babae ang lumitaw, dumaong sa gilid ng lawa. Siya ay may pambihirang chi, at mukhang isang life goddess.
Lumipad siya sa itaas ng lawa, yumuko siya at tumingin kay Linfang. Kamatayan at uri ng buhay. Siya ay nabigla. Tumingin siya sa manghuhula at nagtanong. Naiintindihan niya ang buhay at kamatayan daw. Sa tingin ko, sabi ng manghuhula, ang buhay at kamatayan ay hindi masyadong magkatugma. Ang kanyang lakas sa buhay at kamatayan ay nakikipagkompetensya. Siya ay nasa isang espesyal na estado. Hindi ko alam kung bakit hindi siya magising, bagaman. Sabi ni Morong Shishi. Kumunat ang noo ng manghuhula. Ang malalakas na cultivator ng Fortune Shrine ay may hindi kapani-paniwalang kapangyarihan, ngunit hindi nila gaanong naiintindihan ang lakas ng buhay kumpara sa malalakas na cultivator ng Life Shrine. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ng manghuhula. Ipagpapatuloy ko ang pagpapagaling sa kanya. Sa tingin ko, siya lang ang nakakaalam kung kailan siya majay gising. Sabi ni Morong Shishi, umiling-iling. Paano kung hindi siya magising? Tanong ng manghuhula. Nasmangot. Kailangan nating alisin ang kanyang lakas ng kamatayan mula sa kanyang katawan kung gayon, walang ibang pagpipilian. Sagot ni Morong Shishi. Kakaiba ang kalagayan ni Linfang, maging sa kanila. Walang imak ang manghuhula habang nakatitig kay Linfang. Ano ang mali sa batang ito? Sa Fortune Shrine, sina Mengqing at Zetian ay labis na kinabahan. Hindi nila alam kung ano ang kalagayan ni Linfang. Sinabi sa kanila ng manghuhula na kailangan nilang maging matyaga. Paano sila magtitiis, bagaman? Ngayon ang relasyon sa pagitan ng mga shrine ay hindi maganda. Hindi gusto ng manghuhula na umalis sila sa Fortune Shrine pansamantala. Kung hindi, maaaring maghayganti ang Fire Shrine at patayin sila. Bukod kina Mengqing at Zetian, sa Void Phoenix Clan, ang ilang tao ay labis ding nag-aalala. Nakatitig si Qingfang kay Saint Shiju Laoxian at nagtanong. Guro, kumusta si Linfang? Hindi ako sigurado. Sabi ni Shiju Laoxian, umiling-iling. Narinig ko na siya ay nasa Life Shrine. Life Shrine. Nagulat si Qingfang. Sinabi niya, gusto kong pumunta sa Life Shrine. Para gawin ano? Sabi ni Shiju Laoxian. Magiging maayos si Linfang, may malalakas na cultivator sa parehong shrine. Kung hindi nila magagawa ang marami, hindi mo rin magagawa ang marami. Pasensya ka na, nagulat si Qingfang, at sinabing, pupunta ako at makikita ko si Sister Jing. Mabilis siyang umalis. Lahat ng shrine ay nanonood ng Life Shrine sa mga araw na ito. Kailangan nilang malaman kung patay na si Linfang o hindi. Ang Fire Shrine ay nawalan ng isang Saint Emperor, pagkatapos ng lahat, at nawalan ng mukha. Hindi pa nila nagawang pumatay ng Celestial Emperor. Ang mga tao mula sa Snow Clan ay nanonood din sa Life Shrine. Kumbinsido sila na kung mamatay si Linfang, malalaman ito ng lahat. Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 2273. Kondisyon ni Linfang. Si Linfang ay kalmadong nakahiga sa ibabaw ng Life Lake ng Fortune Shrine. Ang lakas ng buhay ay patuloy na umaagos sa kanyang katawan. Si Morong Shishi ay nasa harap ni Linfang. Iniunat niya ang kanyang kamay at inilagay ito sa katawan ni Linfang. Naglabas siya ng mas maraming life chi na lumipad sa buong katawan ni Linfang. Gayunpaman, naramdaman niya na may life and death vortex sa katawan ni Linfang. Ang kanyang lakas ng kamatayan ay hindi naglaho. Pakiramdam niya ay wala siyang kapangyarihan. Bakit mo gagawin iyon? Bulong ni Morong Shishi. Ilang berdeng dahon ang dumaan sa tabi niya at binabrush siya. Siya ay nasa estado ng suspendido na animation, bakit hindi kumalat ang enerhiya ng kamatayan? Tanong ni Bingyan. Umiling si Morong Shishi. Hindi ako sigurado. Hindi ko makita kung ano ang nangyayari sa kanyang ulo, kung hindi, malulutas ko ang sitwasyon. Ang ibig mong sabihin ay sinasadya niya iyon. Tanong ni Bingyan. Oo, sabi ni Morong Shishi at tumango. Ito ay posible. Hindi naintindihan ni Bingyan. Sinadya bang natulog si Linfang? Si Linfang ay nasa estado ng suspendido na animation. Nang salakayin siya ng Saint Emperor ng Fire Shrine, akala niya ay namamatay na siya, at talagang muntik na siyang mamatay. Gayunpaman, dahil kontrolado niya ang buhay at kamatayan na daw, naglabas siya ng mga life stamp sa kanyang katawan at ginamit ang buong lakas ng kanyang buhay. Hindi pa siya namatay, at sa sandaling iyon, si Bingyan ay naglabas ng lakas ng buhay sa kanya at pinigilan siyang mamatay. Gayunpaman, hindi pa ganoon kalapit mamatay si Linfang, halos mamatay na talaga siya. Pagkatapos, iniligtas siya ng lakas ng buhay, at nahulog siya sa isang estado ng nasuspine na animation. Noong una, hindi niya gusto iyon, ngunit alam niya rin na ang pagdaan sa ganoong bagay ay isang pambihirang pagkakataon. Nagkaroon siya ng pagkakataong pag-aralan ang buhay at kamatayan sa totoong mga kondisyon, at hindi niya ito maaaring palampasin. Kung napalampas niya ito, hindi siya magiging tanga para subukang magdulot muli ng ganoong sitwasyon. Dahil ba sa ganoong sitwasyon ay mangyari para lamang mapag-aralan ito? Kaya naman, nagpa siya siyang huwag ng gumising para pag-aralan ang bawat bahagi ng kanyang katawan at kung ano ang reaksyon ng mga ito kapag nahaharap sa kamatayan. Ito rin ay magiging isang magandang pagkakataon upang maabot ang pagiging perpekto sa landas ng buhay at kamatayan. Narinig na ni Linfang na ang kanyang life and death daw ay isang duel daw. Ito ay isang mahirap na landas. Sa wakas, nagkaroon siya ng pagkakataong pag-aralan ang kamatayan sa totoong buhay na sitwasyon. Kaya naman, ayaw niyang magising. May isang higanti sa gilid ng lawa, ang kanyang chi ay sinaunang.
Mukha siyang Diyos. Si Qin Shan mismo ang nakahanap ng daan dito. Napag-aralan na niya ang rebirth scriptures, at kahit na hindi siya maaaring maging kasing lakas ng dati sa kanyang nakaraang buhay, mas malakas na siya kaysa noong siya ay isang maliit na hibla ng kamalayan. Isang asul-berdeng ibon ang sumipol at sumigaw. Dalawang babae mula sa Void Phoenix clan mula sa Northwest area ay narito at gustong makita si Lin Fang. Inangat ni Bingyan ang kanyang ulo at sinabi, "Hayaan mo silang pumunta." Ang damo ay umaalon sa hangin, at pagkaraan ng maikling panahon, dalawang magagandang babae ang dumating. Sina Jing at Qing Fang. Lin Fang. Sigaw ni Qing Fang nang makita niya si Lin Fang. Bumaba ito sa harapan niya at tumingin sa kanya na nakahiga sa ibabaw ng tubig, labis itong nakaramdam ng lungkot. Anong meron sa kanya? Tanong ni Qing Fang kay Morong Shishi. Umiling si Morong Shishi. Siya ay nasa estado ng suspendido na animation. Siya ay kalahating patay, kalahating buhay. Wala na akong alam. Kalahating patay, kalahating buhay. Natigilan si Qing Fang. Ano ang ibig mong sabihin ay maaari siyang mamatay anumang oras? Oo, tumanggo si Morong Shishi. Nanigas ang mukha ni Qing Fang. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Nakatitig lang siya kay Lin Fang. Paano ito? Sabi ni Qing Fang, halos umiiyak. She looked devastated. Yumuko siya at inilagay ang kanyang mga kamay sa mukha ni Lin Fang. Ilang araw bago ito, kasama niya ito, sinabi niya sa kanya na gusto niya itong alagaan. Napangiti siya ng malapad. Sinabi pa niya iyon sa kanyang ina. Gayunpaman, isang maikling panahon lamang ang lumipas, at siya ay halos patay na. Qing Fang. Sabi ni Jing. Kawawang Qing Fang. Nawasak siya, umibig siya kay Lin Fang at ngayon. Walang sinabi si Qing Fang. Nanatili lang siya roon, nakaluhod sa tabi ni Lin Fang. Tumingin siya kay Morong Shishi at nagtanong. Guro, kung mamatay ako at maging daw at pumasok ako sa kanyang katawan, mabubuhay ba siya? Mamatay at maging daw. Si Morong Shishi ay namangha. Ang Void Phoenix clan ay talagang may ganoong kakayahan, ngunit ang malalakas na cultivator lamang ang makakagamit nito. Isa itong sinaunang Phoenix Sacrificial Technique. Siguro. Sagot ni Morong Shishi. At least, mas mataas ang chance niyang magising, siguro. Sige. Tumanggo si Qing Fang. Nagulat si Jing. Qing Fang, hindi ka na maaaring maging daw ngayon. Hindi pa kayang isakripisyo ni Qing Fang ang sarili. Tatanggapin ko ang hiling sa akin ng angkan. Muli kong lilinisin ang dugo ng Phoenix ko, at magagawa kong maging daw. Babalik ako. Sabi ni Qing Fang. Tumiti siya kay Jing at tumalikod. Napaawang ang bibig ni Jing. Hindi ko ito tinatanggap. Tara na, sister. Sabi ni Qing Fang. Kumikislap ang silweta niya habang paalis. Si Morong Shishi at Bingyan ay namangha. Napangiti si Morong Shishi at umiling. Tumiti siya kay Bingyan at sinabing, Sister Bingyan, malamang naiintindihan mo. Napangiti si Bingyan. Pinagtatawanan mo ako. Hindi ako, noong mga araw, ikaw at si Mara Deva ay sobrang madamdamin. Sagot ni Morong Shishi, humahadjijak. Mahirap isipin na ang dalawang Saint Emperor ay humahadjijak ng ganoon. Sa sandaling iyon, mukha silang maliliit na babae. Hindi alam ni Lin Fang kung ano ang nangyayari sa labas ng sandaling iyon. Halos patay na ang kanyang kaluluwa at kamalayan. Ang kanyang buhay at kamatayan na si Dao ay malapit nang maabot ang pagiging perpekto. Kapag ang Dao ng isang cultivator ay umabot sa pinakamataas na antas, pagiging perpekto, nangangahulugan ito na natugunan nila ang isa sa mga kinakailangan upang maging isang Saint Emperor. Ang bawat Saint Emperor ay dumaan dito. Ang paglalakbay ni Lin Fang ay mas mahirap. Muntik na siyang mamatay. Ang kanyang lakas ng Diyos ay sumanib sa kanyang lakas sa buhay at kamatayan. Ang mga tao sa labas ng mundo ay nanonood pa rin sa Life Shrine. Naghihintay sila ng balita, patay na ba si Lin Fang? Tinanggap ni Qing Fang ang pagpapakasal sa isang miyembro ng Fire Shrine upang malinis ang kanyang dugo ng Phoenix. Isa itong magandang pagkakataon para sa Void Phoenix clan. Ngunit hindi ito nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Hindi man lang ito pinansin ng Fire Shrine. Ang tanging inaalala nila ay ang pagkamatay ni Lin Fang. Mabagal na lumipas oras. Ang nasuspend na animation ay nagsimulang kumalat ng dahan-dahan sa katawan ni Lin Fang. Ang lakas ng kanyang buhay at kamatayan ay nagsimulang muling kumonekta. Anong mali? Mukhang nagulat si Bingyan sa sandaling iyon, at kakaibang tumingin kay Lin Fang. Agad siyang naglabas ng lakas ng buhay, nadamaloy sa buong katawan niya. Paano kaya? Ang lakas ng buhay ko ay naghahati sa loob ng kanyang katawan, ito ay nahahati sa lakas ng buhay at kamatayan. At ang dibisyon ay ganap na pantay. Hindi maintindihan ni Morong Shishi, hindi niya alam kung ano ang hitsura kapag ang buhay at kamatayan ng isang cultivator na si Dao ay umaabot na sa pagiging perpekto, kaya hindi niya naintindihan. Akala niya ang lakas ng kamatayan sa katawan ni Lin Fang ay lumitaw dahil sa pag-atake ng banal ng Fire Shrine. Sa madaling salita, iyon mismo ang pinsala. Ito ay bahagyang totoo, at sa isang maswerteng pagkakataon, si Lin Fang ay nabigyan ng pagkakataong umunlad. Manood tayo, sabi ni Mo Bingyan. Si Lin Fang ay sumisipsip ng higit na lakas ng buhay. Parang hindi sapat para sa kanya ang life chi ng lawa. Natigilan ng dalawang babae. Bumalik sina Qing Fang at Jing sa Life Shrine. Ayaw ni Jing na bumalik si Qing Fang, ngunit matigas ang ulo ni Qing Fang.
Umaasa lang si Jing na magising si Lin Fang bago gumawa ng kalokohan si Qing Fang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2274, Paggising. Ang life shrine ay walang hangganan. Mula sa langit, hindi ito mukhang lungsod, ito ay parang isang dambuhalang puno. Mayroong milyon-milyong dahon sa lahat ng dako, at lahat sila ay naglalaman ng walang katapusang dami ng sinaunang life chi. Ang bawat sanga ng puno ay tila isang sinaunang puno sa sarili. Si Lin Fang ay nasa isang lugar doon, tahimik na nakahiga sa tuktok ng lawa. Ipinagpatuloy niya ang pagsipsip ng lakas ng lawa. Sa wakas ay dumating sina Qing Fang at Jing, nang makita ni Jing na hindi pa nagigising si Lin Fang, kinabahan siya. Tumibok ang puso niya. Master, kailan siya majay gising? Tumingin si Jing kay Morong Shishi at nagtanong sa telepatiko. Guro, sabihin sa kapatid ko na majay gising si Lin Fang, kung hindi, may gagawin siyang katangahan. Nagulat si Morong Shishi, sinulyapan niya si Qing Fang, ngunit sinubukang magmukhang normal. Mahinahon niyang sinabi, siya ay sumisipsip ng lakas ng buhay ngayon. Malamang majay gising na siya. Hindi alam ni Morong Shishi kung kailan tatayo si Lin Fang, ngunit alam niya na labis na nag-aalala si Jing. Kailangan niyang pasayahin si Qing Fang. Alam ni Mo Bingyan kung bakit sinabi iyon ni Shishi. Inaasahan din niya na magising si Lin Fang sa isang punto, kaya hindi isakripisyo ni Qing Fang ang kanyang sarili. Sumulyap si Qing Fang kay Morong Shishi at bamulong. Talaga. Siyempre, ako ay isang Saint Emperor, hindi ako magsisinungaling sa iyo. Sabi ni Morong Shishi, nakangiti. Agad siyang pinagkatiwalaan ni Qing Fang dahil napakabait niya. Tumanggo siya. Maghihintay ako ng 7 araw, kung hindi siya magising sa 7 araw na ito, magiging daw ako. Ha? Nagulat si Morong Shishi at sinabing. Bigyan mo siya ng oras. Hindi, kung sumisipsip na siya ng lakas ng buhay, dapat siyang gumising kaagad, kung hindi siya magising sa loob ng 7 araw, ibig sabihin hindi ito gumagana. Sabi ni Qing Fang, nakangiti kay Morong Shishi. Nakatitig siya kay Lin Fang. Ngayon, umaasa siyang mabilis na magising si Lin Fang. Ngunit hindi alam ni Lin Fang ang tungkol doon. Kung alam niya, nagising na siya. Sa loob ng 7 araw na iyon, patuloy siyang sumisipsip ng lakas ng buhay. Pagkaraan ng 7 araw, ngumiti si Qing Fang mula sa kinauupuan niya sa tabi ni Lin Fang. Mukha siyang kalmado, ngumiti lang siya ng nakakaloko. Mukhang magiging bahagi na ako ng iyong katawan ngayon. Tumiti si Qing Fang. Feng. Nagsimulang mag-apoy ang chi ni Qing Fang, malungkot na tumawag ang isang phoenix. Isang sinaunang anino ng phoenix ang lumitaw sa paligid ng kanyang katawan, nakasisilaw na makita. Hindi, Qing Fang. Huwag gawin ito. Sabi ni Jing. Namutla ang mukha niya. Desperadong sigaw niya. Sister. Tumiti si Qing Fang kay Jing, ang kanyang ngiti ay maningning. Sister, salamat sa pagiging mabuti mo sa akin. Utang ko sa iyo. Qing Fang, huwag. Sabi ni Jing, mabilis na umiling. Gayunpaman, nagsimulang umihip ang malakas na hangin. Ang lakas ng kamatayan ay lumabas sa katawan ni Qing Fang. Siya ay naghihingalo, at ang kanyang enerhiya ay pumapasok sa katawan ni Lin Fang. May naramdaman si Lin Fang, pinahintulutan siya ng lakas ng kanyang Diyos na kontrolin ang mga bagay. Sa totoo lang, tiningnan din niya ang lakas ng kanyang Diyos bilang control strength. Sa sandaling iyon, isang kakaibang lakas ng kamatayan na puno ng mga emosyon ang sumasailalim sa kanyang katawan. Naramdaman ni Lin Fang na bumubuti ang kanyang lakas ng kamatayan. Ang kakayahan ni Qing Fang ay hindi kapanipaniwala, ang kanyang buhay ay naging lakas ng kamatayan at pagkatapos ay naging lakas ng buhay sa katawan ng ibang tao. Ito ay isang uri ng muling pagsilang. Ang lakas ng kamatayan na iyon ay naging lakas ng buhay sa kanyang katawan. Ha? Ang lakas ng kamatayan na puno ng emosyon ay nagiging lakas ng buhay. Naisip ni Lin Fang. Ito ay isang ganap na naiibang lakas mula sa kanyang buhay at kamatayan na lakas. Ang kanyang lakas sa buhay at kamatayan ay ganap na naiiba sa kanyang katawan, nagsimulang umiyak si Jing sa ibabaw ng lawa. Ang katawan ni Qing Fang ay nasusunog. Ngunit hindi malungkot si Qing Fang, masaya siya, mukha siyang kumpiyansa at kalmado. Ang kanyang silweta ay unti-unting naging ilusyon. Tumingin si Mo Bingyan kay Qing Fang at ipinikit ang kanyang mga mata. Masyado siyang malungkot, hindi siya nang ahas tumingin. Nalungkot din si Morong Shishi, ngunit bigla siyang naglabas ng napakalaking lakas ng buhay, na nakapalibot sa lawa. Tumingin siya kay Lin Fang, sumisipsip pa rin siya ng lakas ng buhay. Sumigaw siya, tumigil ka, huwag kang maging daw. Nagulat si Jing at tumingin kay Lin Fang. Sumigaw siya. Fang, tumigil ka, si Lin Fang ay majay gising na. Tumigil ka, kanselahin. Ang lakas ng buhay ay nakapalibot sa katawan ni Qing Fang. Sumilip si Morong Shishi sa tabi niya. Kaagad, bumalik ang lakas ni Qing Fang sa kanyang katawan, at naalala niya ang kanyang apoy. Napakadelikado. Naisip ni Morong Shishi. Malubhang nasugatan ang kaluluwa ni Qing Fang kahit ilang segundo pa lang ay sinimulan na niya ang kanyang diskarte sa pagbabagong anyo ng Dao. Nagulat din si Qing Fang, ngunit mabilis siyang kumalma at tumingin kay Lin Fang. Si Lin Fang ay sumisipsip pa rin ng lakas ng buhay. Ano ang nangyayari? Tanong ni Qing Fang. Siya ay nabigla. Nagbabago ang lakas ng kanyang buhay at kamatayan. Mapayapa silang nabubuhay. Naisip ni Morong Shishi. Nagulat siya. Bulong niya. Majay gising na siya.
Nagsasanay siya ng cultivation, hindi siya nagpapanggap na patay na. Nagsasanay sa paglilinang. Nagulat si Qingfang. Huminga ng malalim si Jing at sinabi kay Qingfang. Muntik ka nang mamatay. Kumislap ang mga mata ni Qingfang. Tumiti siya kay Jing at saka nagpatuloy sa pagtingin kay Linfang. Bumalik tayo. Sabi ni Morong Shishi sa dalawang nakababatang babae. Si Linfang ay sumisipsip pa rin ng lakas ng buhay. Isang malakas na hangin na gawa sa lakas ng buhay at kamatayan ang nagsimulang umihip sa paligid niya. Mabilis nilang binalot ang buong lawa. Ang mga puno sa paligid ng lawa ay nagsimulang maging itim. Tiningnan ni Morong Shishi at Mo Bingyan ang mga pagbabago sa kapaligiran at nanginginig. Ang daw ng taong ito ay umabot na sa pagiging perpekto, ang kanyang mga kakayahan sa pag-unawa ay hindi kapani-paniwala. Muntik na siyang mamatay at sinamantala ang pagkakataong iyon para pag-aralan ang lakas ng kamatayan, napakagaling. Hindi katakatakang lahat ng mga shrine ay nagsumikap na patayin siya. Napatay pa ang isang Saint Emperor dahil sa kanya. Malamang galit na galit ang Fire Shrine. Nawalan sila ng isang Saint Emperor at hindi pa rin nila nagawang patayin si Linfang. Ang mga ilaw ng buhay at kamatayan ay sumilay sa kalangitan. Biglang iminulat ni Linfang ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid, nakitang ang lahat ay emerald green sa paligid niya. Ang sarap sa pakiramdam na naroon. Tumiti siya, mahirap ang buhay at kamatayan daw, ngunit sa wakas, naabot na niya talaga ang rurok ng pagiging perpekto. Napakasarap ng pakiramdam niya. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, may naramdaman siyang malamig na mga mata sa kanya. Dahan-dahan siyang umangat sa hangin at bumulalas. Jing. Malamig na nakatingin sa kanya si Jing. Mukha siyang galit na galit. Bastos ka, hindi ka patay. Nagsasanay ka sa paglilinang. Malamig na sabi ni Jing. Muntik nang magpakamatay si Fang dahil sa iyo. Anong ibig mong sabihin? Sabi ni Linfang, natigilan. Dumura si Jing. Nang makita niyang hindi ka nagising, gusto niyang maging daw para iligtas ang buhay mo. Nang marinig iyon ni Linfang, nanginginig siya. Hindi nakakagulat na nakakaramdam siya ng kakaibang lakas ng kamatayan, kay Qingfang iyon. Kumislap ang kanyang silweta at lumapag siya sa tabi ni Qingfang. Nakasimangot siya sa kanya. Hinaplos niya ang pisngi nito at sinabi, "Silly girl, okay na ako ngayon." Sabi ni Qingfang, nakangiting pabalik sa kanya. "Ayos ka lang, pero kung hindi ka pinigilan ng Saint Emperor na maging daw, patay ka na ngayon." Sabi ni Jing, galit na galit siya. Tumingin si Linfang kina Morong Shishi at Mo Bingyan. Sabi niya, "Kayo na yata ang nagligtas sa akin." Pakiramdam ko ay labis akong naantig at nagpapasalamat. Yumuko siya sa harap ng dalawang babae. Kaunting effort lang, gayunpaman, alagaan mong mabuti ang babaeng iyon. Sabi ni Mo Bingyan, na sumulyap kay Qingfang. Bamantong hininga siya at sinabi, "Bihira lang magkaroon ng taong handang magsakripisyo para sa iyo. Pahalagahan mo siya at protektahan." "Naiintindihan ko, Master." Tumanggo si Linfang. Hinawakan niya ang mainit na kamay ni Qingfang, nakaramdam siya ng init. Sinulyapan niya ang mga berdeng puno at nagtanong, "Nasaan tayo?" "Ang Life Shrine." Si Master Mo Bingyan at ang manghuhula ay matagal nang magkakilala. Sabi ni Jing. Naunawaan ni Linfang, hiniling ng manghuhula kay Mo Bingyan na iligtas siya. Fire Shrine, Ice and Snow Shrine, Empty Space Shrine. Ang mga mata ni Linfang ay puno ng pagpatay. Muntik na nila siyang mapatay, ngunit siya ay masyadong mahina para makipagkompetensya sa mga shrine sa ngayon. Ang mga shrine ay nakakatakot na mga nilalang. Sa sandaling iyon, nais niyang maging katulad ng hari ng 10,000 hayop, sana ay tumayo siya sa tuktok, sana ay durugan niya ang mga shrine. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2275, bumalik sa Purple Clouds. Mayroong dalawang gintong ilaw sa kalangitan ng Life Shrine, isang pares ng mga mata na nakikita ang lahat. Nakikita ng dalawang nakakasilaw na mata na iyon ang lahat ng nangyayari sa Life Shrine. Nang tumayo si Linfang, unti-unting nawala ang pares ng mga mata na iyon. Napakabilis, nalaman ng lahat ng shrines na si Linfang ay hindi patay, at na siya ay nagising. Ang mga shrine ay galit na galit, lalo na ang Fire Shrine. Ang ilang mga Saint Emperor ay nagkapit-bisig at nabigong patayin si Linfang. Nawalan pa sila ng isa, kay tawa-tawa. Ito ba ay isang uri ng isang biro? At ang pinakamasama ay ang mga shrine ay nakapatay din ng maraming inosente, at sa huli, hindi pa nila nagawang patayin si Linfang. Ang mga shrine ay walang pakialam sa buhay ng sinuman dahil sila ay lubhang makapangyarihan, ngunit ang kanilang reputasyon ay masisira. Ayaw ng mga shrine na mawalan ng mukha. Nabigo silang patayin si Linfang, na malamang ay may forbidden body. Napalampas nila ang isang pagkakataon, at bihira ang mga pagkakataon. Sa sandaling iyon, maraming tao mula sa iba't ibang shrine ang pumunta at pinalibutan ang Life Shrine. Alam ito ng Fortune Shrine, at ipinaalam ng manghuhula kay Mo Bingyan. Ang Life Chi ay patuloy na nakapaligid kay Linfang at tumagos sa kanyang katawan. Matako itong tinanggap ni Linfang. Walang pakialam si Mo Bingyan, ang iba ay nakikipag-chat lang habang ginagawa iyon ni Linfang. Tubos ang pasasalamat ni Linfang. Patuloy niyang pinasalamatan sina Morong Shishi at Mo Bingyan. Pinagaling nila siya sa buong panahon na siya ay nagsasanay sa paglilinang. "Linfang, lahat ng shrine ay gustong patayin ka.
Noong nagsasanay ka sa paglilinang at mukhang patay na, maraming mga mata ang nasa langit ng life shrine na nanunood sa iyo, hindi sila nagtago. Nakita nilang lahat na nagising ka na. Malamang napalibutan na nila ang life shrine. Kailangan mong pumunta sa lower world, sa tingin ko, sabi ni Morong Shishi kay Linfang. Nagulat si Linfang. Sa katunayan, kailangan niyang umalis at pumunta sa mas mababang mundo. Hindi siya maaaring manatili sa Imperial Court ng Continent of the Nine Clouds. Dapat akong bumalik at tingnan kung gaano kalakas ang hari ng 10,000 hayop. Bulong ni Linfang. Kilala niya ang antas ng paglilinang ng hari ng 10,000 hayop, alam niya kung gaano siya kalakas, at ngayon, kailangan niyang makipagtulungan sa kanya. Sister Shishi, salamat sa pagligtas mo sa buhay ko, hindi ko ito makakalimutan. Sabi ni Linfang kay Morong Shishi. Tumiti siya at sinabing, hahaha, sister lang ang tawag mo sa akin. Alam mo kung ilang taon na ako. Mas matanda ako sa iyo. Mga cultivator tayo, hindi mahalaga ang edad. Bukod dito, kapag ang isang cultivator ay umabot sa isang tiyak na antas, halos imposibleng sabihin kung ilang taon na sila. At Sister Shishi, mukha kang napakabata na babae. Nakangiting sabi ni Linfang. Kumislap ang mga mata ni Morong Shishi, ngumiti siya kay Linfang at sinabing, marunong makipag-usap sa mga babae ang mga disipulo ni Mara Deva, nakikita ko. Sige, tigilan mo na ang pagbibiro. Kung pupunta si Linfang sa lower world, hahabulin siya ng mga shrine para patayin siya. Linfang, magiging okay ka ba? Tanong ni Mo Bingyan. Tumiti si Linfang. Huwag kang mag-alala. Mayroon akong ilang hindi kapanipaniwalang kakayahan sa pagtatago at pagbabalat kayo. Walang makakakilala sa akin kapag ginamit ko sila. Para patayin ako, kailangan nilang sirain ang kontinente ng 9 na ulap. Sige, mabuti. Ngunit hindi ka masusundan ni na Qingfang at Jing sa ganoong paraan, kung hindi, makikilala ka nila kaagad. Sabi ni Mo Bingyan. Tumanggo si Linfang. Tumiti siya kay Qingfang at sinabing, bumalik ka sa Void Phoenix Clan, hintayin mo ako doon. Pagbalik ko sa Imperial Court ng Continent of the Nine Clouds, pupuntahan kita. Natigilan si Qingfang, kumikibot ang kanyang puso. Sinubukan niyang itago ang kanyang emosyon sa isang ngiti at tumanggo. Sige, huwag kang mag-alala. Naningkit ang mga mata ni Jing. Hindi siya masaya. Muntik nang magpakamatay si Qingfang para iligtas si Linfang, at may ipinangako siya sa kanyang angkan. Hindi siya patay, kaya syempre, masaya si Jing tungkol doon, ngunit ngayon, ano ang magagawa ni Qingfang sa kanyang pangako? Hindi niya kayang bawiin ang kanyang sinabi. Pumayag lang siya dahil kay Linfang. Shishi, dalhin si Linfang sa mas mababang daanan ng mundo. Sabi ni Mo Bingyan kay Morong Shishi. Tumanggo si Morong Shishi at dinala si Linfang sa daanan sa kailaliman ng life shrine. Sister Shishi, bakit kakaunti ang tao sa life shrine? Tanong ni Linfang. Nagulat siya. Hindi mo lang sila nakikita. Tumiti si Morong Shishi. Buhay ang damo. Ang lahat sa life shrine ay buhay. Nagulat si Linfang at ngumiti. Wala na siyang masabi. Makalipas ang ilang oras, nakarating na sila sa daanan. Tinanong ni Morong Shishi si Linfang. Saang kontinente ang gusto mong puntahan? Mga ulap na lila. Nakangiting sabi ni Linfang. Tumingon siya at hinaplos ang mga pisngi ni Qingfang, ngumiti at sinabi. Hintayin mo ako. Sige. Sumang-ayon si Qingfang. Sinabi ni Linfang kay Jing. Jing, alagaan mo si Qingfang. Inilibot ni Jing ang kanyang mga mata at galit na tumingin sa kanya. Tumalikod si Linfang at tumalon sa teleportation portal na humantong sa Purple Clouds. Mabilis siyang nawala sa kanilang larangan ng paningin. Biglang lumitaw si Linfang sa Purple Clouds. Napasulyap siya sa langit. Mahirap isipin na isa itong mundo na nilikha ng mga tao. Binago ni Linfang ang kanyang mukha at katawan. Bumalik siya sa Purple Clouds, at may isang target na destinasyon ang nasa isip. King of the 10,000 Beasts Territory. Sa kanyang kasalukuyang lakas, maaari siyang maglakbay kahit saan sa Purple Clouds nang walang anumang problema. Madali siyang nakahanap ng mapa ng kontinente at mabilis na tinungo ang Long Night City. Noon, pumunta si Linfang sa Long Night City kasama ang isang nakakatakot na grupo ng mga hayop at nakapatay ng maraming tao. Naunawaan na ngayon ng mga naninirahan sa Long Night City na umiiral ang hari ng 10,000 hayop, hindi lang sila nagkaroon ng pagkakataon na makita siya. Ang hari ng 10,000 Beasts Territory ay talagang isang ipinagbabawal na teritoryo. May mga alamat din tungkol kay Linfang sa Long Night City. Ang ilang mga tao ay nagsabi na siya ay isang inapo ng hari ng 10,000 hayop. Kung hindi, paano siya nagkaroon ng nakakatakot na hukbo ng mga hayop na kasama niya? Ngunit hindi alam ni Linfang ang tungkol sa mga bagay na iyon. Bumalik siya sa Long Night City, at kalmadong naglalakad. Nagpatuloy siya sa direksyon ng hari ng 10,000 Beasts Territory. Masigla pa rin ang hari ng 10,000 Beasts Territory. Maraming mga hayop ang nagtipon doon na namumuhay ng payapa sa isa't isa. Nagpatuloy sila sa pakikipagkompetensya sa Bestial Memorial Pagoda, na pinahusay ang kanilang mga kakayahan sa pakikipaglaban. Wala talagang mamamatay sa loob, kaya tuwang-tuwa ang mga halimaw. Hinangaan ni Linfang ang King of the 10,000 Beasts dahil doon. Siya ay lumikha ng isang mahusay na lipunan. Dumating na si Linfang sa pasukan ng teritoryo ni Minister Rock. Maraming mga hayop sa paligid niya, sumisigaw. Ang Fighting Phantom ay bumalik.
Talaga, ito ang Fighting Phantom. Hindi na natin makita kung gaano siya kalakas. Nakakakilabot. Siya ay nasa tuktok lamang ng Huang Chi layer nang siya ay naging isang Fighting Phantom. Lumitaw sa paligid niya ang isang bukid na puno ng mga bangkay. Nagulat siya sa lahat. Ngayon, isa na siyang Fighting Phantom, at napakalakas niya. Para na siyang Celestial Imperial Beast ngayon. Sabi ng isang halimaw. Napakalaking bilis ng paglilinang. Dapat tayong pumunta at tingnan kung gaano siya kalakas. Matapang na pahayag ng isa pang halimaw. Siya ay isang Fighting Phantom, hindi namin magagawa iyon. Hindi matutuwa ang mga ministro. Walang pakialam na sabi ng isa pang halimaw. Siya ay kalahating rhinoceros, kalahating baka. Bakit hindi? Maaari naming suriin ang kanyang lakas, walang-walang galang doon. Gusto ng hari ng 10,000 hayop kapag ikinukumpara ng mga tao ang kanilang sarili at sinisikap na lumakas. Buong tapang nasabi ng isa pang halimaw. Sige, tumanggo ang isa pang hayop. Nagsimulang tumunog ang kulog habang tumatakbo siya patungo kay Lin Fang. Ang mga hayop sa paligid ay masigasig na umuungal. Fighting Phantom, mag-ingat ka. Sigaw ng baka. Itinaas niya ang kanyang mga kamao, lumilitaw ang kidlat sa paligid niya. Sinuntok ni Lin Fang ang kanyang direksyon. Nagkaroon ng boom, at ang halimaw ay hinampas at marahas na bumagsak sa lupa. Muli siyang tumayo, mukhang masigasig. Gaano kalakas. Napakabilis ng pag-usad ng Fighting Phantom. Naisip ng mga hayop sa paligid, namangha. Kumpol ng mga hanggal na hayop, asar, tumabi kayo ngayon. Maglakas loob kang subukang makita kung gaano kalakas ang Fighting Phantom, kahit na hindi nakikita ng isang tulad ko kung gaano siya kalakas. Pagsumpa ni Minister Rock pagkalabas. Tumingin siya kay Lin Fang at sinabing, nakakagulat ka, laking gulat ko, Minister Rock. Bati ni Lin Fang. Gusto kong pumunta at makita ang hari ng 10,000 hayop. Nagulat si Minister Rock, ngunit sinabi kay Lin Fang. Sige, dadalhin kita sa pinuno. Binuksan niya ang kanyang malalaking pakpak habang siya ay naging isang malaking bato. Halika. Tumalon si Lin Fang sa kanyang likuran at nagsimula silang lumipad palayo ng mas mabilis kaysa sa masusundan ng karamihan sa mga hayop. Lahat ay namangha. Ang Fighting Phantom ay talagang may pambihirang posisyon sa loob ng hierarchy, kaya niyang sakyan ang dakilang rock na isang ministro.